Yun, papakita ko po sa inyo kung paano mag-harvest ng ano tawag dyan? Pechay Bagyo, no? Umbok. Umbok ang tawag nyo. Yun po yung Chinese siya. Chinese. Hindi siya Korean. Yan yung ginagawang kimchi. Ay, pakasarap sa nilaga. Tingnan nyo, ang ganda. Kaya pwede mo munang matingin. Ay, mas ano siya. Umbok nga. Ito po yung ginagawang kimchi. Ang ganda. Oh, ganyan pala pag-harvest. Oh. Tapos ngayong araw, bibili kasi ako sa kanila. Kaya kinukuha nila. Oh. Sabi ko, halagang 1,000 lang. Pag dito kayo bibili, sa Mountain Province na po ba to? Bontok pa rin. Mountain po. Benguet. Pag bibili po kayo dito, pag dito kayo bibili, huwag kayo tatawad. Hindi kasi tayo dapat tatawad. Mali yun. Bawal tumawad. Halagang 1,000 lang kuya. Ang halagang 1,000 dito, sabi nila kuya, 2 sako kuya. Pero sa akin, wag mo nang gawin 2 sako. Ngiti-ngiti. 2 sako daw po kasi ang ano dito. Gawin na lang natin isa. Oh, gawin lang isa. Isa lang, okay na. Tapos dadagdagan natin sila. Wag kayong tatawad. Di ba halagang 1,000 isang sako? Dagdagan nyo pa. Ganon kasi bibili. Di ba kuya dapat ganon pag bibili? May pasobra lagi. Dapat malaki. Ha? Yung ganyan. Wag kayong tatawad pagka bibili kayo. Kasi may pera naman kayo. Yan. Ang sarap niyan. Sa mga gusto po ng pang kimchi, ayan, kung malapit lang po kayo sa Bulacan, sa Rafael sa amin, chat nyo lang ako. Benta ko naman sa inyo. Benta ko naman sa inyo na mas mahal. Dito pala, napakaganda palang negosyo yung mamakyaw ng gulay, no kuya? Tapos ibababa dun sa amin. Ayan, ganito po ha. Pakita ko sa inyo, ano ko na yata. Pakita ko sa inyo kung paano nila harvestin. Kuwari, halimbawa, ito. Yan. Yan, ganyan. Kukunin nyo yung sa gitna. Oh, pagkatapos, yan, bawas-bawasan nyo lang. Napakaganda naman ano na yan. Oh, ganun lang. Basta tandaan nyo, lagi kong bilhin sa inyo, pag bibili kayo, lalo dito sa Bontok, huwag kayo tatawad. Alam niyo na kung bakit. Huwag kayo tatawad. Ay, nako. Pero, pagbaba natin, balik ulit tayo sa dati. Tapos si Repolyo kuya, samahan nyo ako pagbili? Oo naman. Tapos bayaran na natin kagad. Huwag nyo na patatagalin. Oh. Di ba kuya ang 1 sako, 1,000? Ay, no. 1,000 no, oh. Dadagdagan pa natin, gawin natin 1,500, oh. Oh. Pero kung tutusin po, ang 1,000 raw ay 2 sako. Pero sabi ko, 1 sako na lang. Oh. Pero kung tutusin, 500 lang 1 sako. Bibili kayo, dagdagan nyo. Gawin nyo 1,500. Hindi yung pang negosyo, ah. Nasa Ponto kayo. Ay, Benguet pala, Benguet. Nasa Benguet kayo. Alam nyo na kung bakit kayo tatawad. Ay, ano yun? Ang ganda. Nasa gitna na yun. Pechay. Pechay? 1 buo lang siya? Oo. Pwedeng ma-arbor yun? Akin na lang? O yun? Pwede pa ba igulay yan? Pwede. Ah, grabe. Isang ano lang, 1 buo lang, oh. Ay, napakalaki. Ang ganda. Oh, sige, pwede. Yan. Bunutin na lang daw. Pwede ba bunutin? Oo, para makita ang buo. Ang laki. Ito na pinakamalaking pechay nakita ko sa kasaysayan. Oh. Yan, okay na yan. Alisilelo pa. Ayan, oh, ang laki. Pwede ba pabuhat? Paharap nga dito. Pinakamalaking pechay. Tingnan. Oh. Yan, ang pinakamalaking pechay na nakita ko sa kasaysayan ng buhay ko. Napakalaki. Okay na yan. Lahat yan pwede pa igulay, no? Isang ano lang siya, no? Pinakamalaking pechay. Grabe. Ang ganda. O, yan ha.
Yung gustong humingi ng pinakamalaking pechay na nakita ko. Pakalaki ng pechay. Grabe dito. Ayan po ay gagawin kong kimchi. Nagpauwi mama ko sa kasinanay para magawa sila ng kimchi dahil sasapit ang Kapaskuhan sa bagong taon. Masarap merong kimchi kasi nakakatanggal ng umay yun. Kuya, hindi ka ba malulugi sa isang sako? Siguro. Hindi siguro. Hindi. Oo. Mahal lang. Mura ba gulay ngayon? Grabe pala no. Ngayon pala mura gulay. 100 ng 1 kilo. Lugi tayo. Ay, 100 ba 1 kilo? Hindi. Kung mag-100. Nag-100 siya. Oo. Pero ngayon magkano ang kilo? Pagkuha sa inyo? 50? Grabe pala, napakamura. Ang isang kasako, ilang kilo po inaabot? Hindi ko alam kung mabigat. May 30 siguro. 30 sa 50, di 1.5, sakto lang. Ay, bahitagdagan natin pa yan. Pagkat dito kayo sa kuya, akin ni 500, akin ni 500. Akin ni 500, yung 500, akin na. Papalitan natin. Para para sulit. Siyempre sakto lang, no, kuya? Kasi pambibili ko naman ng repolyo yung 500. Yan ha. Para basta tandaan nyo, pag nandito kayo sa sa Benguet, huwag kayo tatawad. Naku po. Dapat laging padagdag, kuya, no? Alam nyo na. Di ba? Sulit. Kasi mura daw po ngayon, kaya sulit na. Tama na siguro yan, napakarami na. Hindi naman po ako nagbebenta eh. Pang lang, bigay-bigay sa kapitbahay. Tapos pang yung mga hingi-hingi, ganun lang po. Tama na yan, kuya. Tama na. Baka para mabenta mo pa yung iba. Ang dami na yan. May isa pa. Sasaktuin pa sa sako talaga. Pwede pa akong bumalik uli dito? Baka di mo na ako pabalikin ha. Sa susunod na dito uli ako bibili. Pang kimchi. Kasi mahilig kami sa kimchi. Di ba? Ano pa mga tropa, isang sako. Isipin nyo paano natin. Hindi kasi pasok yung sasakyan dito. Umangkas lang ako sa kanya. Sasakay natin sa motor. Pero ito ang pinakamalaking pechay na nakita ko sa Pilipinas. May mas malaki pa ba rito, kuya? Meron po. Meron pa? Meron pa. Pero ito na pinakamalaking pechay na nakita ko. Doon Pag sa amin, namulaklak ito, mas maganda. Pag pag hindi nila hina-harvest, bumulaklak ito. Bubuka dito ng bulaklak niya. pechay din ba yan? Ay, Opo. pero magkaiba sila. Oo, magkaiba sila. Pero ito yung ginagawang kimchi. Oo. Ayan. Ayun po Pero para sa akin, ito na ang pinakamalaking pechay na nakita ko sa kasaysayan ng ko. Napakalaki, di ba? Kahit kayo, alam ko, kung hindi kayo taga dito sa Benguet, hindi ganito kalaking pechay makikita nyo. Alam nyo naman, basta pechay malaki, masarap yan. Di ba, kuya? Basta ang pechay malaki. Malaki pa yan. Masarap. Lalaki pa. Pag sobrang lalaki siguro pechay, hindi na masarap. Ay, nako. Ay pa mga katropa, dali na namin sa sakyan to. Tapos, iikot pa ako. Hindi ko alam kung makakaikot pa ako ng Apayao o didiretso na ako ng Bulacan.